Hello everyone, I'm Angeli De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyon totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Hi, Walter. Good afternoon. And of course, you're watching on TV22 Big Watch. Thank you. Okay mga kaibigan, balik na po tayo. Ngayon po ay sa ating mga oras na ito hanggang alas 11 makakasama na po natin ang ating matagal nang inaantay na sasagot sa ating mga katanungan pagdating sa benepisyo ng SSS o Social Security System. Good morning sa iyo, ma'am. Hello po. Good morning, Sir Tommy. Iyon, si Si Maureen. Sir Ding ho, kasama ho natin ngayon sa studio. Magandang umaga po sa lahat po ng viewers natin no, dito sa TV22, sa programang Bigwas ni Sir Tommy. And ganun din po sa mga tagapakinig po natin sa radyo, sa atin pong DWGO station. Good morning. Salamat ho. Napaunlakan niyo po ang kami po ang nag-aaya na kami po ay mapunta po dito sa studio natin upang makapaghatid po ng anumang balita galing po sa SSS. At hindi lang po magpapasalamat dahil sa tuwing Lunes po makakasama na po natin siya. Oho. Tuwing Lunes, kung may katanungan kayo para dyan sa SSS, tanong lamang ninyo at alam ko, kayang sagutin. Huwag lang ninyong itanong kung bakit walang laman ang inyong bulsa kasi hindi niya kayang sagutin. At sa mga taga-subaybay po natin, sa mga viewers natin sa TV22, ihanda nyo na po ang inyong katanungan regarding sa SSS at nandito po si Madam Maureen Inocencio na kung saan po naman ay nakahandang sumagot, nakahandang tumulong kung ano man ang itatanong ninyo. Whatever. Yun. At maaari na po kayong mag-text sa pamagitan po ng 0930-174. Ayan 2802. Yan po sa hotline. Makikita po ninyo yan dyan sa inyong mga TV screen. Kung saan ay dyan ninyo po iti-text at mababasa namin at siya naman po ang sasagot. Magtatalakay muna kami ngayon
sa mga nangyayari pong kalamidad ngayon, ma'am, lalo na itong dumaang bagyo, ay saan po ang lugar na nagkaroon ngayon ng calamity? Opo, ito pong nakaraang kalamidad, no, apektado na naman po ang Central Luzon. Dito po sa area po natin, ang Nueva Ecija po apektado ho ulit. Sa katunayan, yung ating pong SSS office sa may Cabanatuan, sa isang mall po ito, medyo nalubog po tayo dyan, kaya naging apektado po tayo. Pero ito pong nakaraang weekend, nagawa na po natin ng paraan yan. Mabilisan po, nilinis po natin yung opisina natin para tuloy-tuloy po ang pagsiservisyo natin. Di bali naman ho, sa mga ganitong pagkakataon, ang SSS po ay nagpo-put up o nagtatayo po ng mga SSS on wheels na tinatawag po natin. Ibig sabihin, dinadala po namin yung mga laptop namin, computer, mga forms sa labas ng opisina, maaari rin po sa mga munisipyo upang doon po tayo tumanggap ng mga transacting members natin. Kaya hindi po, dahil nagkabagyo ay titigil din po ang operation ng SSS. Mabuti na lamang po, wala po tayo dito sa area natin po na affected po, no? Pinagpapasalamat natin. Meron din po kaya, ba? Oo. Meron din dito sa ating... Wala namang tinamaan. Wow. Pero doon ba sa Nueva Ecija, mayroon na silang calamity loan doon. Ano sila? Apo, gaya po nung nakaraang bagyo, yung bagyong Lando ho, hindi po tayo naglalabas ng tinatawag na calamity loan. Ano? Pero meron po tayong early renewal program. Ano yun? Ganito po kasi siya, Sir Tommy, no, tsaka Sir Ding. Yes Ang po. atin pong salary loan, kapag nag-avail po tayo niyan, 2 taon po, 2 years ang repayment. Ibig sabihin, 2 taon po natin siya maaaring bayaran. Pero pag nagkakaroon po ng kalamidad, pinapayagan na po ni SSS na i-renew nyo siya kaagad, kahit hindi pa po dumating yung 2 taon. Pero Kaya kahit ho, na-affected ka ng calamity, kahit wala na yung calamity opo, loan. kahit wala po tayong calamity declared area, makakapag-renew na po tayo ng salary loan natin. Yun. Hindi po yata masyadong naipaalam iyon sa ating mga miyembro. Ay, ganun. Ay, mga miyembro doon sa mga miyembro ng SSS, pag nakatapos na po kayo, pwede na kayong mag-renew. May nagtatanong kasi rito minsan na, paano may kulang pa akong 3,000 plus, pwede na ba akong mag-loan? Pwede na po, basta pasok na po siya dun sa early renewal program. Ikakaltas na po yun, yung ating balanse. Kung halimbawa 3,000 yung nabanggit nyo, kung halimbawa kayo po ay makakaloan ng 24,000, 21,000 na lang po yung ibibigay. Less interest, service charge na lang po ang tatanggalin, tsaka balanse. Ay, ibig sabihin, magkano ba, ano ba ang bracket para makapag-renew agad? Makapag-renew. 50% ba o 60% doon sa... Okay po. Under dun sa regular program natin, no, ulitin natin banggitin natin, 2 years po at dapat fully paid. Pero may mas maaga pong renewal. Ibig sabihin, kung naka 50% na po ng balanse, pwede ka nang mag-renew. Although syempre hindi po natin ini-encourage na mag-renew din sila, no? Dahil ito po ay utang, no, o loan. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan. Kakailangan nating mag-loan agad. Pwede po after 1 year o 50% o kalahati na po ang nahuhulugan natin. Pwede na pong mag-renew. Ayun. Ayun po mga kaibigan doon sa gustong mag-renew ng loan, maaari na pala kayong mag-loan. Uli, ngayon, bakit ka pa maglo-loan kung 50% pa lang? Di parang Yun po. Kakaltasin din po kasi yung balanse din Oo. Ito naman, ang tanong ko ngayon, ma'am. Pag nakapag-loan ka, mayroon kang loan na hindi mo nababayaran, pagdating ng 65 years old mo o 60 years 60, old, aha. gusto mo nang mag-pension or halimbawa pumanaw ang miyembro, kakaltas ba yun kasama ang mga penalty nun? Opo, yun po ang negative effect noon nang hindi nababayaran ang loan dahil ito po ay utang, kaakibat po ng utang at natanggap nating pera, mayroon po tayong obligasyon na bayaran po sa SSS, ibalik po yung perang inutang at may konting interest po na kasama po iyon. Ngayon kung hindi po yun nabayaran habang siya po ay nagtatrabaho o nung malakas pa po siya o nung nabubuhay pa po yung member, pagdating po nang siya ay magpe-pension ng retirement, death, or disability may nagpe-pension din ng disability, ikakaltas na po iyon. Ganun pala
Pero kasama na yung mga penalty na, ano? Penalties and interest po na na-accrue po. Sa burial po, magkano na po ba ngayon ang burial? Opo, ang burial natin, effective po ngayong taon with date of contingency o yung mga atin pong yumao na ang kanilang pong buwan ng pagkayao po ay August 2015, ang maximum po ng burial natin, 40,000. Ibig sabihin po nun, maximum po siya. Hindi po lahat tayo makakatanggap ng 40,000. So, Okay. ang minimum pa rin po natin ay 20,000. Depende po ngayon sa bilang ng naihulog at kung gaano ho kataas yung bracket. Makakakuha po, maaring makakuha ng 40,000. So, ang lesson po mas mataas po ang naihulog, mas Oo. marami, Oo. mas marami po yung makukuhang. Lalagpas pas 40,000. Hindi na po maximum na yun eh. Yun lang po, Sir Tommy, no? Mapapakinabangan lang ito pag someone decide to die. May nagtatanong kasi sa akin na ito bang inyong pag-release ng burial ay doon sa nag-finance, yung magbibigay lang ng resibo, o doon mismo sa asawa o anak? Aho. Ayon ho sa batas ng SSS, the funeral benefit is paid to the person who defrayed the funeral expense. So hindi po siya necessarily the wife, 'di ba? Anak. So kung sino man po ang nagbayad ng funeral service, Siya ang tatanggap. dahil siya ang nagbayad, siya ang bibigyan ng resibo ng punerarya, hindi po ba? Oo. Siya po ang maaaring tumanggap ng Paano funeral. kung ang nagastos lamang niya ay halaga lamang na 18,000? Funeral benefit, funeral service ho, Oo, tapos sabihin, maglilista lang siya ng iba pang karagdagan na Opo. umabot ng 40,000. Ibig oo. sabihin, siya talaga ang makakatanggap. Opo. Pwede hong kapitbahay yun, basta siya po ang nagbayad. Makikita po sa resibo yun. Maghanda ka dyan din, puhunan ding. Mamumuhunan tayo nito. Aba, pag kumita na. Okay. Alam ko, marami na nagtitip. Mayroon eh. Sige. Naririnig nga natin, sir, no? Ito, sinasabi niya, good day yan po, tanong ko lang po kung may karapatan po ba ako na mag-claim na kapatid lang ako. Kasi po, maari na beneficiary ay ang tatay namin. Ang kaso po, nawawala ang tatay namin. Nawawala. Namatay na. Or mapupunta na lang po ba ito sa wala? Kung 2 years contribution, magkano po ba ang makukuha ng beneficiary? Wow, gandang tanong. Sige. Yan ha. Opo. Ngayon, ito sasagutin naman ni Ma'am Maureen. Sige, Ma'am. Opo. Maganda po yung tanong niya dahil marami pong may ganong sitwasyon, no? Oo. Siya daw po ay kapatid, ibig sabihin, anak po siya ng miyembro ho. Oh yes, opo. Kasamaang palad, nawawala po yung miyembro. Mm-hmm. Una pong aalamin po ng SSS, bakit at kaya ano ang dahilan ng kanyang pagkawala, ilang taon na ho siyang nawawala. Okay. Ano na po ang naging aksyon natin? Siyempre po, pag nawala ang ating mahal sa buhay, Tama. nire-report po natin yan, di ba? Sa correct. police. Ngayon, yung iba pong may kaya, Mm. pinupunta po sa korte yan Oo. para sa special proceedings po natin, na declaration of presumptive death. So, kung yun po lahat hahanapin po ng SSS yan, depende po sa bilang ng taon na po ito'y nawawala. Kung 2 years or 4 years, pwede na po nating i-presume dead. Ibig Yun. sabihin, deads na, parang Oo, ganon. patay na siya. Tanggapin na natin po na Okay. nawawala na siya. Okay, oo. Although, hihingan po namin kayo ng pruweba, syempre, dahil po yun po ay kamag-anak ninyo, na i-report nyo po ba sa police, ihingi po tayo ng kopya ng report. So, i-determine natin doon kung kailan yun ni-report, yun po yung tatanggapin nating araw ng pagkamatay. Yun. Parang ganun ho siya. Kasi mayroon kasi nangyayari, at tulad niya, nawawala. Alam niyo naman, di ba, may kilusan. May ibang gobyerno. Oho. Kung nagkakasala yung taong yon, pinipick up. Aha. Di ba? Tapos dinadala sa itaas, hinahatulan ng kamatayan, ibabaon. Di ba? Siyempre, mawawala yon. Wala nakakaalam na mga kamag-anak no, napatay na yon. Ngayon, siyempre, kapag ganun, yun ang mga yung naghuhulog ng SSS yon. Aha. Sino ngayon ang makinabang doon? Yun, hinambing ko lang. Opo, ha? parang ganito. Oo. Or kalamidad, siya po ay nag-fish o di na bumalik,
pwede po yung ganong sitwasyon. Ngayon, ang tanong doon, Kung makaka-claim. pwede ba siyang mag-claim na bilang kapatid? Opo. So, yung una kanina, nasagot ko po, no, kung anong unang gagawin. Blatter mo na. Opo. So, automatic yun actually, no? Oo. Pangalawa, kung makaka-claim, ayon po sa batas, lagi ko pong binabanggit, no, na ayon sa batas, dahil po ang SSS, the SSS is guided by RA 8282. Yun po ang batas ng 8282. SSS. So, lahat po ng amin pong kinikilos, procedures, polisiya, ay nanggagaling po sa batas na ito. So, hindi po kami nagsasabi ng anumang patakaran no, na hindi o ayon sa batas. So, ayon sa batas, para masagot po yung katanungan, meron po tayong tinatawag na primary and secondary beneficiary. So, ang ating pong primary beneficiary ay yung legal na asawa. Ha? Tandaan po natin yung kanyang legal spouse. So, hindi po ito legal spouse yung nagtanong, kapatid, anak po, Kapatid. ano. Kapatid. Ngayon, kapatid po kaya nung namatay, sir? Kapatid, yung, kapatid nang nawala. Kapatid po siya. ang namatay pero tatay na beneficiary ang nawawala. Teka. Kapatid. Teka. Sige po, Ulitin mo. linawin po natin ulitin Opo. natin. Mukhang analala na. Ito. Sige. May pahabol siya eh. Ito, clarification. Sir, ang kapatid po ang namatay. Ang kapatid ho ang namatay. Okay. Pero ang tatay na beneficiary, Ang nawawala. Ang nawawala. I see. Tama. Nawawala yung beneficiary. Okay. Opo. Sinong makakakuha ngayon yan? Bakit po kaya niya tinawag na beneficiary, no? Ganito po siya. Baka binata, ma'am. Opo, Oo. ikaklarin nga natin po yon. Kung ang kapatid po niya ay single, tama po siya na ang beneficiary po ay ang Magulang. parents. Oo. So, kung ang tatay po ang nawawala, wala na rin po kaya si mami? So, andun pa si nanay? Kung nandun pa Magki-claim siya. pa po si nanay. Kung wala na si nanay. Kung wala na po si nanay, so ulitin po, no, single. Granting single po yung kapatid niyo ho na namatay, ang beneficiary po natin ay yung parents. Yes. So wala na po si tatay, nawawala siya, no. Kung buhay pa po si nanay ho Nanay. mag-claim. Kung sa Wala kasamang na. palad, the mother decided to die first also. Wala na rin. Wala na rin si wala na mami. rin. Pumunta na rin ng Quezon, yumao. Titingnan po natin yung record ng kapatid ninyo. Ibig sabihin, titingnan natin kung sino yung dineclare ho niyang beneficiary. Na kapatid niya. Pwede pong kapatid o pamangkin. Pwede po kasi basta kahit sinong kamag-anak ang maging beneficiary natin. Ibig bang sabihin, ma'am, kapag halimbawa nag-apply ako ng SSS, hindi ko kursunada yung mga kapatid ko maging beneficiary. Pwede. Ibang tao na lang i-beneficio ko, pwede? Pwede po, pero sana Hindi kamag-anak. nga, halimbawa, kung talagang ibang tao, pwede. Ay, hindi po. Hindi, kamag-anak. Kamag-anak Settled talaga. na rin po yan, jurisprudence. Ibig sabihin, napagdesisyonan na rin po ng Supreme Court na dapat ang ating Kamag-anak. beneficiary with blood relationship naman. Ayun. Pero pwedeng hindi nyo siya kapatid. 'Di ba? Pwedeng pamangkin, pinsan, at least related pa rin by Yun. blood. Hindi yung kauri mong dugo na type O. Bakit opo? Oo, di ba? Kasi parehong lang dugo eh. Ano? Okay. At ito naman, galing naman po ito sa 0948-208. Okay, 35 ang dulo, sabi naman niya. Sir Godin po, tanong ko lang po, kahit buhay pa ang member ng SSS at like na niyang makuha ang share niya sa burial, pwede ba yon? Nag-excited po, ano? Maloko ka? Huwag naman po ganun. Maloko ka talaga. Akala ko po i-claim yung retirement pension, yung Ay. retirement benefit. kung ako sasagot nun, mamatay ka muna. Opo, tama po, sir. Maloko Tama si sir eh. Unang Mamatay ka request. muna. Maloko tong texter natin. Uy, kumusta naman siya? Pasyal kay Sir Toby, komedyante po. Baka nalulungkot po kayo. Okay. Opo. Ding, ikaw dyan. Ito. 0939, ang dulo naman ay 13. Good day po sir, tungkol dito sa loan ko na hindi nababayaran pero tuloy-tuloy ang contribution ko. Pwede na kaya ako mag-loan para ibayad din sa utang ko sa loan? Pwede. Pwede, tama. Ako na sasagot. Hindi na si Ma'am Maureen. Ako na magsasabi, pwede na. Ang Tuloy-tuloy. nagtatanong si Jojo Profonga. Kabisado Ayun. na ni Sir Tommy ang Oo. SSS eh. Na, Suki. natandaan ko na pwede na mag-loan eh. Ito ngayon ang tanong ko kay Ma'am ngayon.
ang isang company. Itong company na ito, willing naman magbabayad ng SSS. Aha. Mayroon siyang clerk, secretary, o staff na nagmamanis, pinagkatiwalaan niya na mamamahala dyan sa lahat ng mga babayaran sa pag-ibig, SSS, PhilHealth, ganon. Ito ngayon, hindi nila inaasikaso sa kabila ng napakalaki ng kanilang sahod. Sila mismo ang hindi nag-asikaso para magbayad sa SSS na para sa kanila rin. Anong kasalanan? May kasalanan ba ang may-ari ng company? Paano pong hindi inaasikaso? Hindi kinakaltasan ang mga empleyado? Hindi, kasi ganito Paano? yun. Halimbawa, ikaw ang ngayon ang parang tinatawag na assistant manager dahil ang manager laging wala. Okay ho. O, ngayon, ang manager kasi tumatayo diretso siyang may-ari. Ikaw ngayon pinagkatiwalaan. Ang sweldo mo malaki. Ngayon, nung ikaw na mamahala dyan, karapatan mo na sa tuwing sweldo nyo, kasi malalaki ang sweldo nyo, dapat kaltasan mo ang mga empleyado Opo. para ibayad sa SSS. Tama. Ay ikaw mismo o kayong mga official mismo, mga staff mismo, ang hindi nag-asikaso Ayan. para magbayad sa SSS. Mm-mm. Paano yun? May kasalanan ba ang Opo. may-ari? Meron din po. Dahil obligasyon po talaga ng employer na kaltasan sila. Kung ayaw po ng empleyado po ninyo na magpakaltas, i-insist nyo po dahil ito po ay obligasyon ng employer. Dahil po, pagdating ng araw, ang mananagot ay employer. Ang kumpanya po ang mananagot. Wag po kayong papayag na ayaw pong pumayag ng empleyado nyong magpakaltas. Nahihirapan po siguro sila. O, malitang sweldo, ayaw magpakaltas. Malaki nga sobra nga sa minimum Tapos si employer, sasabihin niya, o sige, okay lang na wag kayong magpakaltas kasi walang employer share. Di ba? Kasi walang employer share. May share ng employer Doble, di ba? Almost po, sir. More than, no? Magkano ba ang Nasa share? 7% po kasi ang employer. Ang employee, 3% lang. Oo, doble nga. Oo. Opo. Kung more than kakaltasan kayo ng double. 200, 400 higit ang sa employer. Employer. Dali lang. 11% po tayo kasi ngayon ang ating rate. So 3 point something po, no, sandali sir. Mahirap Ngayon, na magkamali tayo. 7.37 ang sa employer. Kung magkano ngayon ang halimbawa sa minimum ngayon, ma'am, magkano ba ang kinakaltas ngayon sa mga empleyado? Dito sa area natin. Area natin. Magkano po minimum? Halimbawa, wage natin? ang minimum natin ngayon dito is 270. So, times 20 days. So, nasa 8 or 9,000. Okay. Okay. 9,000 o 10,000 na sweldo. Sige, Malaki po ang 10,000. sweldo natin dito, no? 10,000 na sweldo. Ang share po ng employer doon ay nasa 7.37%. So, almost 700 pesos. Sa Tama. isang Employee. ngayon, ang ikakaltas doon sa empleyado, 300 something pesos per Okay. month. ayun. Kaya, Oo. ang contribution automatic 1,000 na sa Sa isang empleyado ho. At doon naman sa mga may-ari ng business, hindi naman kayo dapat mag-alala dahil yung pagbabayad niyo counter doon sa inyong empleyado, ay pwede kayo rin mag-loan doon ng business loan. Malaki din. Meron ho, oo. Milyon ata yung dyan eh. Mm-mm. Pero yun nga po yung lesson natin dito. Wag silang papayag na hindi sila kakaltasan. Wag silang papayag din naman na yung mga empleyado kasi ayaw po nilang magpakaltas. Di okay lang sa amin sasabihin ng employer. Hindi po. Hindi Ibig po pwede sabihin, yun. may negligence pa rin. Mananagot po ang employer. Ang kumpanya po ang mananagot dyan. Hindi po ang Ayun. empleyado. Okay, magbasa ka pa din. 0906-42 ang dulo. Good day po. Tanong ko po kung yung kapatid kong namatay, single, ang beneficiary niya ay yung kapatid ko at anak ko, pero pareho po nasa abroad. Pwede po ba na akong kapatid niya ang mag-claim? Okay. Ang beneficiary pa rin po ang makaka-claim. Ibig sabihin, sila po yung babayaran. Pero dahil sila ang nasa abroad, sila po ay nasa abroad, pwede pong mag-file. Iba. Pero ang babayaran po, ibig sabihin, ang account sa bangko o kung cheque siya, nasa pangalan pa rin po ng beneficiary. Kumbaga, sa madaling salita, siya po ang mag-aayos ng papel. Pero ang lahat ng papel ay, birth certificate ni beneficiary. Yun. Okay. Bigyan na lang po siya ng pangmerienda ng kapatid niya. Tsaka Okay. special power of attorney, SPA syempre. talaga. Ayun. Ito. Sa mga voluntary contribution, ma'am,
magkano ba ngayon ang dapat babayaran? Okay, dahil po voluntaryo po 'yon, nasa kapasidad po Self, anong nila. tawag nun? Aha. Self-employee. Magkakaiba ba ang voluntary sa Yes, self-employee? sir. Opo. Yung self-employed po, yung bawa tayo ay may sariling kakayahan na kumita, tayo po ay nagbebenta, vendor tayo ng mani. Kumikita tayo ng 2,000 sa isang buwan. Lahat po yun, ihuhulog nyo ng bracket na yun, 2,000 times 11%. Okay? Ganun lang po yun. So, pwede natin siya i-compute. Ang voluntary ang mababa. Kasi voluntary. Yung voluntary, kung magkano ho ang gusto nyo, as low as 1,000 na bracket, yun. Pwede ho, hanggang maximum po. Pwede. Okay. May katanungan po ako tungkol po dyan sa ating mga tungkol dyan sa SSS. Kung sakali na yung nahinto ka sa kung anong taon ka nahinto, ang contribution mo noon is 300 na. Kung may bracket ka noon, lumipas ang 300 10 months. taon. Aha. Gusto mo ngayong ipagpatuloy yon. Saan ka susunod? Dito sa kasalukuyan ngayon na self-employed o susundan yung bracket nung iniwanan mo? Opo. Bali, depende ho, sir, kung paano nyo itutuloy. Self-employed pa rin ho ba? Oo, kung self-employed na, O, wala nang halimbawa, wala na yung employed. Dati kasi, nangamuhan. Opo. Kung self-employed po kasi, depende po sa inyo yon. Kung idideklara nyo na ang kinikita mo ay ganitong halaga, yun yung bracket. Kung 10,000 halimbawa, Yun po ang monthly, ipababayad sa inyo ng yung- SSS. 10,000 na bracket. this 3,300 higit lang. Pag 300 higit, 3,000 po na income. Ibig sabihin, doon sa Bracket. 10,000, kung 10,000, 1,000, 300. di po, nasa 1,000 1,000 yan, sir. kasama na yung parang employer, Opo, kapag self-employed, voluntary, walang employer share. Sagot nyo lahat. O, di 10,000, sir, no, kamo. Oo, self-employed. Ang babayaran mo, 1,100 kada buwan. Ikaw lahat yun Oo. ang magbabayad po nun. Pero kung kayo po ay employed, namamasukan, Sa self-employed naman, magkano kapag nag-loan ka? ganun din po, average, 10,000. 10. So kung, alam nyo ho, parang tinatapatan natin, no? Gaya sa Boreal kanina, kung konti ang naihulog mo, hanggang 20,000 lang po ang makiklaim. Kung mas dadagdagan mo, hanggang 40,000 po. Ibig sabihin, yung mga loan ngayon na 20,000 higit, ay mga 20,000 ang Ia-average sweldo nila. po yun. Opo, nasa ganun siya. Okay. Magbasa ka muna, Ding. 0946-77 naman po ang dulo nito. Sir Bigwas, tanong ko lang po kay Ma'am Maureen. Mga ilang taon po pwede mag-lump sum sa SSS? Lump sum po na hindi po malinaw, no? Ang lump sum natin, retirement, tsaka death. Opo. Yung retirement natin, paliwanag natin, no, sir? Okay. Meron po tayong pension. Yun po ang targetin nyo, yung pension. Dahil habang nabubuhay po tayo, makukuha po natin yun buwan-buwan. Okay. Yung sa retirement, meron ding lump sum. Ibig sabihin, one time pong ibabayad ng SSS yun sa inyo. Yun yung mga hindi nakakuha ng 120 minimum. Tapos may pipensyonin pa siya, wala na? Wala na po. Yun. Ano kung gusto nyo? One time o habang buhay? Di habang buhay na. Oo. Oo. Yan, malinaw na po kasi maraming nagtatanong yan eh. Pag hindi umabot siya sa bracket doon sa 120 na hulog. months contribution, maaari pong ilansam yun. Ilamsan, di ba? Ngayon, kapag lumagpas naman siya, ipipensyon. Pero ang alam ko, yung sobra, pwede bang makuha ang sobra? Kung halimbawa Paano umabot siya po? ng 240 Okay, months? oo. Pag 240 months naman, di ba 120 minimum, no? So, habang lumalaki po yung hulog nyo, lumalaki rin po yung pension natin. So, wala pong sobrang tinatawag, kundi lahat po Walang yun, retirement. gagamitin po natin sa computation ng pension. Oo. Pero walang retirement. Yun po yung retirement Hindi, kung pension. halimbawa ngayon, umabot na siya ng 60 years old. Okay, Malaki ang oo. contribution niya. Gusto na niyang mag-retire. May matatanggap ba siya? Ayun po. 60 years old at 120 months, Pero, ano yun? retirement pension. Advance. Hindi po, pag 60 na po siya, doon siya mag-file. Then, every month, if Diretso sa monthly. Opo. Wala Ngayon, yung advance, baka sinasabi niya yung 18 months. Oo. Pwede po yun. Bawa, kayo po ang pupunta sa opisina na magpa-file kayo ng retirement pension. Tatanungin nila kayo, gusto niyo po bang i-advance? Yun. Ayun po yung lump sum. Baka Yun ang nalilito akala sila nila na Oo. lump sum. Yun. Lump sum 18. Hindi po siya lump sum na 18 months. Advance 18 months po siya. So, imbis na maghihintay ka buwan-buwan,
gusto mong small time na negosyo, i-advance nyo pong 18 months. And then after 1.5 year, monthly nyo na pong matatanggap. Yun po yung tanong po nung texter. Okay, sige, Ding. Okay lang po ba na maging beneficiary ang anak ng steady girlfriend? Di kasal, di niya kaapelyido ang bata. Girlfriend, di kasal, hindi po kaano-ano, no? Hindi related by blood, hindi po. Yun, malinaw. Sige, Ding. Atakihin mo na. Okay. At habang ako naman dito, may Eto. nag-text dito, good AM, sir. And sir, bravo. Bravo. Araw-araw ako nanonood sa programa ninyo. Sabi niya, Merry Christmas po, Happy New Year sa inyo, sir. Hingi po sana ako ng tarpaulin ni Sir Gordon, sir. Dahil die hard po talaga ako sa mga Gordon. Salamat po. Pumunta po kayo rito sa aming studio. May guard naman po dyan sa building. Makikipag-ugnayan lang po kayo, ha? Sige. Okay. 0925-83 naman po ang dulo. Good day po, member po ng SSS na matagal na po di nakakapaghulog sa dati kong loan. Pwede po ba ituloy ang paghuhulog kahit na matagal na yon? Pwede po. Yun. Sige. Pwede. Okay. Talagang, oo. Dapat po. Isang tanong, isang sagot. Yeah, talaga. Bilis Okay. eh. Okay. Iba Dami, eh. alam ko marami. Sir, Oo nga po kasi marami, 094865 naman ang dulo. Sir, naka 14 months na po akong nakahulog. Pwede na po ba akong mag-salary loan? Thanks po, Ang Mrs. salary Eden. loan, Mrs. Ellen, 36 months po dapat. Oh. 3 taon ho, 36 Ay, months. Ilan na siya? Ilang months? 14 pa lang ho 14 siya. Kulang eh. pa. Oo. Mm. Dagdagan po natin. Tuloy-tuloy lang po ang Oo, paghulog. 19, 4 na lang ang kulang. 5. Ano pa? Buwan na lang. 5 buwan. 5 hulog na lang. 5 hulog at Oo, isang parang taon pa 50%. po siguro. Oo, di ba? Hulugan mo agad, 5. Oo. Loan ka na. Sipagan nyo maghulog po. Ano po? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, sabi ni Ma'am Maureen. 094679 naman po ang dulo. Ako po ay 2 taon na naghuhulog sa SSS. Natigil na po, 10 taon na. Hindi ko na nahulugan. Paano po yun? Ganun din ho. Tuloy-tuloy lang hulog. Tuloy lang. Oho. Walang expiration. Opo, Wala. tuloy-tuloy. Hindi mawawala yung pera nila doon. Doon lang ho, tuloy-tuloy lang. Madadagdagan po. 0939-13 naman ang dulo. Ma'am, good day, ma'am, naka 9 month na po ako ng hulog. Pero na-stop na po ako sa work. Pwede ko po bang mag-self-employ? O voluntary. Alin na maganda doon? Opo. Pareho lang po yun. Ang pagkakaiba lang po sa documents na hihingin natin. Kung magsi-self-employed tayo, meron pa po tayong form na fifilapan. Dahil kailangan po natin yung impormasyon kung magkano po yung kinikita. Kung ito. magkano ang dineclare na kinikita, yun ang bracket Kung ng voluntary, huhulugan. ganun din. Voluntary, bahala ka nang maghulog. Kung hanggang Hindi magkano voluntary tayo. lang ako para wala nang hahanapin pa. Pero sir, hanapin ko yung ITR mo, sir, syempre. Obvious naman na Hindi ako self-employed. makakalusot. At Hindi ito ako- po, Sige. magkano raw ang dapat niyang ihulog? Ayun na, nasa kanya ho, kung self-employed, kung magkano dineklara mo. Oo. Voluntary, nasa inyo na ho yun. Okay. Pero syempre, gaya ng nabanggit ko kanina, kung mas mataas po yung ating kinikita, i-declare po natin na yun ang Okay. income natin. Mas Sige na. mataas pong hulog, mas Sige na mataas. kasi hahanapan ako ng ATR eh. Sige. Okay, sige. Sige, 0918, tuloy tayo. 17 ang dulo. Good AM. Ang voluntary ko po ay 320. 7 years na po ako naguhulog. Pwede na mag-loan. 20 months po yata yun. Magkano po bang loan ko? Kasi Yun, po yan. ay may dati akong loan pero di ko pa nababayaran na makakapag-loan pa rin po ba ako? Yun ang tanong niya. Parang may kulang po. 330 po siguro ang ibig niyan sabihin. Ang hinuhulog niya, ibig sabihin ang bracket po noon 3,000. Pag maglo-loan po tayo, 3,000 lang din. Ay, ganon. Yes! Ganon. Okay. Kaya may bracket po tayo. Susundan natin lahat yan. Ayun, sige. maging legal ano ho. 094677 ang dulo. Yung renewal po ba sa SSS loan ko, ma'am? Sir, mga ilang buwan po yun? Paano po kaya ibig niya sabihin ng renewal? Yung Ano? renewal po sa SSS loan. Kung gaano ho siguro katagal, matanggap po ano. Pag lumagpas ka na ng, kung halimbawa, paghuhulog mo, nasa iyo naman kung bilisan mo. Kung basta lumagpas ka lang ng 50%, pwede ka kalahati. nang mag-renew uli. Isang taon. Oo. Di ba? Baka ibig niya sabihin din kung gaano katagal makuha, ano.
Pwede po bang mag-announce ng partner Oh, sige, bank? sige, Oh, sige. sa salary loan po, ipapaalam na rin po natin, hindi po ba cheque ho ang ating natatanggap pagka tayo po ay naglo-loan? Para mabilis po na mapunta yung proceeds sa inyo, pwede kayo mag-apply sa Union Bank at saka sa Citibank upang doon na po i-credit yung ating salary loan. So, hindi na kayo maghihintay ng cheque. I-mail pa po yun eh. Ito, kung sa bank po, meron po kayong account, sa Union Bank at saka sa Citibank, i-apply nyo po ATM yun. na lang. Yung para sa SSS loan, sabihin nyo. Ingatan lang yung ATM nyo, baka manakawan din. Diba? Opo. Okay, sige Ding. 0921-96 naman ang dulo. Good day po. Pwede po bang anak ang gawing beneficiary ng member? Ano ang age bracket ng anak na pwedeng magbenepisyo? Opo, wala pong age bracket po kapag anak ko ang pinag-uusapan natin. Basta i-declare niyo po siya as beneficiary. Kapag minor po siya, noon tayo ay nag-retire at namatay, magpe-pension po siya. Pero kung hindi na po siya minor at declared po natin siya, pag tayo po ay namatay, maaari po natin siyang bayaran. Okay, sige. Kahit na sanggol pa lang, pwede naman po yun eh. Opo. 0910-20 ang dulo. Ilang days po ba bago makuha yung loan? Good AM. Thanks po. Opo. Ang processing ng salary loan ay sa SSS, 1 day po yun. Ibig sabihin, Ba? tayo po ay nag-apply ngayon. Bukas. Meron po kaming night shift eh. Ba? Mamayang gabi, gagawa na ng check yun. Ako naman ha. Mabuhay. Good news. Yun lang po. Good news. Yun yung good news. Parang si Herman Moreno, no? Walang Hindi, tulugan. totoo po yun. Tsaka, mayroon bang pabunos ngayon sa mga pensioner? Ayun na. Opo, meron po. Mayroon nga. Opo, yun lang po kasi no, gaya nung ibang nakakatanggap ng cheque no, pati sa pension ho. Ang atin pong cheque ay mini-mail po yan. So, bigyan po natin ng panahon ang post office na ma-email po sa atin iyon. So, nasa 1 month to 2 months po siguro yun. So, kaya nga po pinayo ko kanina yung sa salary loan sa bank po. Apply kayo ng ATM, Union Bank at Citibank Yun. para mabilis. Okay. 0946-21 ang dulo. Sir, noong 18 ako, nag-apply po ako sa SSS. Di ko naman po nahulugan ngayon. Di ko po nahulugan. Ngayon po talaga as in walang hulog. Ngayon po 49 years old na po ako. Pwede po ba 'yon gamiting hulugan as voluntary? Opo, in 49 years old na kayo, wala pa po kayong hulog. Nagkatrabaho po kaya siya, hindi po voluntary nga daw. Oh, yes, opo. Self-employed po dapat tayo. Baka may pinagkakakitaan po kayo. Mag-apply kayo as self-employed. Yun pa rin ho yung number na ibibigay sa inyo. Pwede na kayong maghulog. Okay. Hindi po pwede na kumuha kayo ng SS number ngayon at uhulugan nyo siya kaagad-agad. Dapat po self-employed. Kaya nga ho voluntary. Ibig sabihin, miyembro ka na, nahinto ka lang. Yun. Itutuloy mo lang sa sarili mong kagustuhan. Okay. Sige Ding. Ah, Kung kailan okay. pa naman patapos na, saka susunod-sunod na yung mga katanungan. Ding. Ito po eh. Okay. Ayaw magpabanggit ng panganang number. Good AM, halimbawa po patay na ang asawa mo. Tapos nag-asawa ka uli. Tuloy-tuloy pa rin po ba yung tinatanggap niyang pensyon? Doon sa naunang asawa ho na namatay na, no? Hindi ho, tas nag-asawa siya ulit. Nag-asawa siya uli. Matitigil po yun. Ayun. Hindi po pwedeng makikinabang ka doon. Nag-asawa ka na ulit. Sad Kasi, to say. yung pangalawang asawa mo na dapat, ang tumutustos sa iyo. Kaya wag kang mag-asawa. Huwag ka na Kapag- umasa doon sa benepisyo doon sa nauna. Kapag- Meron ka ng bago. Oo, kapag namatay yung asawa mo, nagpipensyon ka ron, tapos gusto mo mag-asawa, mapuputol yun. Mag-boyfriend ka na lang. Ito nga. Ang galing Ito magpayo. Ang galing magpayo nito. May counselor agad eh. Ito naman sabi niya kanina, di ba, pwede na bang Number. makuha yung benepisyo doon sa burial? Kung buhay pa. Yes, sir. Na-advance, oo. Kung buhay advance. Pwede ba, sir, pwede ba kayo na lang ang mag-finance doon para i-advance? Kay Sir Tommy na lang, wag sa SSS. Malungko ka? May kasalbahihan din na. Sige, okay. 0998-66 ang dulo. Paano po kung 20 years nang hiwalay sa asawa at gusto kong ilipat sa pangalawa kong asawa yung beneficiary? Kasi nagpakasal na sa iba yung una. Pwede ba ilipat sa pangalawa? Pwede ko ba ilipat sa pangalawa? Paano po ang magandang gawin? Ibig sabihin, nag-asawa na yung ng iba, yung kanyang unang asawa. Nag-asawa na rin Siya eh. din po, nag-asawa Ganon na din. eh. Ibig sabihin, hindi po legal ang pangalawa ninyong kasal.
Tama. Sila pa rin ang mag-asawa. Sila pa rin ang mag-asawa sa batas. Oo, Sila magbalikan. pa rin ang beneficiaryo ng isa't isa. Magbalikan na lang kayo. Okay. Ding, mukhang naubos ng ating oras, Ding. Good AM. Oh, ang dami, sunod-sunod. Sabi ko na eh. Pwede bang magpalit ng beneficiary anytime? Pwede po. E4, Ayun. ang form. Palitan nyo ho yung mga nagkatampuhan kayo. Oh. Palitan nyo siya. Yun pong mga hindi mababasa ngayon ha, itong araw na to, pagbalik ni Ma'am Maureen, sa susunod na mga Lunes, ay atin pong babasahin yung mga katanungan na yan. Inabot Okay. na po tayo May ng... reserba. Oo, lumagpas Ay, ka tayo ang ng... bilis. Oo, lumagpas tayo agad ng 15 minutes. Oo. Kulang, sir. Dagdagan natin ng time. Magagalit sila sa atin. Kailangan pala nito ay mag-umpisa pa lamang ang bigwas, kasama na si Ma'am Maureen. Oo. Doon sa mga gustong mag-advance ng Boreal, saka na lang ha. Akala ko advance ng text. Okay. Malupor yung iba eh. Okay. Buti hindi ako ang pinasagot ni Ma'am Maureen dun eh. Unang requirement yun. Kasi kung ako sasagot dun, mamatay ka muna, sir. Okay, sige. Saka na natin basahin yan sa sunod na Lunes din. Medyo Paalam tayo. kinapos na po kami ng oras. Pasensya na. Talagang ganon. Kung may simula, may katapusan din. Sa mga texter, salamat. Sa mga viewers, salamat din. Sa mga fans ng Bigwas, tandaan nyo, kayo ang higit na kailangan ng bayan, lalo na sa 2016. Ding grabo po. Bago po. Yun, si Ma'am Maureen. Paalam na po tayo. Maraming salamat ho. Pasensya na ho sa mga hindi namin nasagot ang tanong nila. Nandito naman po kami ulit at si Sir Tommy at si Sir Ding. Tutulong po sa inyo. Alam naman po ang aming mga contact numbers. Sa muli po, maraming salamat po. Good morning. Sa every Monday po, makakasama na po natin siya. At doon natin itatanong yung mga, doon natin babasahin ang hindi nababasa po ngayon. Ako po, si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas! Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Huwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa